Hello mga kapatid. Baka may nais makapakinig. Ako ay grateful today. Alam niyo kasi pag uwi ko, ngayon, sumakit yung ngipin ko. Sakit na masakit, minom na ako ng Dolphinal. Ginamit ko na yung binili kong spray sa TikTok na dati ay very effective. Pero namimilipit na ako sa sakit. And then I prayed. Sabi ko in Jesus' name, please remove this pain. And ngayon kumalma yung sakit ng ngipin ko. Maniniwala kayo o hindi? Ay, yung butas ng ngipin ko. Alam nyo, bigla ko na-realize, kaya gusto kong i-share sa inyo na aside from the prayers of my mother, my better half, and my family, no, kahit pa paano I was blessed na may mga kapatid ako who took their time na samahan ako dun sa naging lakad ko today. And those are the greatest blessings in life. But one of the most na bigla akong na-realize ngayon lang na nawala yung sakit ng ngipin ko is that kanina munti kaming mabangga. Dalawang lane, nasa right lane yung tricycle. May kasalubong kami, tapos ako nasa left lane, sa fast lane. And then biglang gaganon yung tricycle, bigla siya magsaserve. Munti ko siyang tinamaan. Napabusina ako ng malakas. And normally, pag may gumagawa ng ganito, tignan ko na masama, gusto kong awayin. Pero since wala naman nangyari, umuwi na lang kami. Niligtas ako ng Diyos doon. Pangalawa, pag uwi ko, sabog na yung gulong ko. Mabog yung gulong ko. But I was safe. Nakarating ako sa bahay. Binombahan kong konti, inandar ko, lapit lang ng vulcanizing. Napa-vulcanize siya. Hindi na pwede bigla yung gulong ko. Although makapal pa. Hindi pa siya pudpud, pero yung reserve tire ko na nilagay. Again, I was saved today. Aside from being thankful sa mama ko, sa asawa ko, at sa mga taong nananalangin para sa akin, mga taong sumama sa akin, naalala ko na may isang tao dun. Pinagdasal niya ako. And we do not see eye to eye kadalasan dun sa mga polisiya kung nasaan man ako nagtatrabaho. Most people hate me because mahirap ipaliwanag yung pinanggagalingan ko. Some won't understand, but magkaiba lang kami ng ideolohiya siguro pagdating sa anong dapat gawin dun. And they think I'm wrong, and it's okay. But she prayed for me despite confessing na marami raw akong nasabi sa kanila na ayaw na nilang patawarin ko, but pinatawad niya raw ako. And sa akin, it's okay. But she prayed for me. She prayed. And sabi niya, nakikita niya raw yung pain sa aking mata. Hurt people, hurt others. And it's true. It's true. Kaya sabi ko sa kanya, maaaring magkalaban pa rin tayo, pero sana dito na lang tayo magkalaban. Being a human person, sharing kung ano yung mga personal na pinagdaanan niya sa akin is humbling. And again, we're not friends. We do not have a relationship. But nag-share siya ng buhay niya. And for that, I appreciate. And praying for me is one of the greatest blessings of the day because a genuine prayer para sa kapwa mo, whether she hates me or not, she decided to pray for me. In Jesus' name. And a prayer para sa kapwa mo, a genuine prayer for their safety, for their healing, dinidinig ng langit.
at inilalagay niya yung kanyang protection at pagpapala dun sa taong yun. Again, we may not be friends outside because we are born under different circumstances. Whatever, we may be enemies dun sa aming trabaho o anumang polisiya yun. But I will always remember that she prayed for me and for my family. And I will be quietly praying for her and her family's safety as well. Dininig yung prayer niya ngayon. Nakauwi ako ng safe. And I pray na lagi rin sila makauwi ng safe. God bless you.